Pinasyalan nga pala ako ng mga kumpare ko kagabi. Katrabaho ko din kasi sila dati sa Marby. May dalang diaper si paring Pinkay kaya naman salamat talaga sa'yo. At salamat sa pagbisita nyo. Ako si Bok, lumaking mahirap pero mataas ang pangarap. Bali ayun nga kagabi, pinuntahan nila ako. Sabi ko nga ay kumaway muna sila kaso nahihiya pa. Bali ayan, nag-usap-usap muna. Kailangan nga daw ay sabay-sabay silang kumaway. Kaya ayan, nagkawayan na sila. O di ba? Sabi ko kasi lahat ng pumupunta dito ay sinasama ko sa vlog. Tsaka alam din kasi nila yung journey na tinahak ko. Kumbaga nagsisimula pa lang ako mag-vlog nun. 5k followers pa lang, halos walang nanonood. Alam na alam nila lahat ng nangyayari sa buhay ko. Matatagal ko na kasi silang kasama. Ito pala si paring Batet. Ayun na kasi ang pangalan niya, palayaw niya. Pero Raymark Ramos yung pangalan niya. May sakit din siya sa puso guys. Baka meron kayong konti dyan na pandonate sa kanya kasi pag daw hindi nadaan sa gamot, possible na heart transplant. Kasi heart failure eh. Kumbaga madami na ring komplikasyon. Basta ang dami niyang iniinom na gamot. Tapos eto naman, paring Apong. Yung kanina nauna si paring Pinkay. Binipi ko na nga sila kasi baka mamaya mataas na yung BP nila, hindi pa nila alam. Tapos nagpalit na rin ako dito ng punda. Yan nga pala yung mga bigay ni Mami Elizabeth. Kaya naman sobrang salamat po. Pati nga yung suot ni Mama na duster, galing kay Mami Elizabeth yon. Pati yung bedsheet. Basta ang gaganda ng mga bigay niya talaga. Kaya sobrang thank you po talaga. Tapos ito nga dahil na-install na kahapon itong hospital bed, ay dinala ko na nga dito si Mama para makatulog na sana. Kaya nga lang ay hindi daw talaga kaya ng katawan niya at nahihirapan siya dito sa hospital bed. Bukod nga kasi sa medyo mataas din, hindi daw niya abot, hirap din siya na alalayan yung katawan niya para makahiga ng maayos, gawa ka ng paralyze yung kaliwang katawan niya. Sa payat ko ba naman na to, hindi ko rin naman siya mabuhat para makuha yung tamang forma ng paghiga niya. Tapos ayan, kailangan nga itaas yung dalawang paa niya dahil nga manas na, medyo mabigat nga. Ayaw pa naman yung pumunta ng ospital dahil nga baka daw ma-confine pa kami. Paano daw yung tita ko, walang may iwan. Kasi nga noong nakaraan, halos hindi ko naiwanan ng pagkain. Napupuntahan ng tita kong isa kaya lang hindi talaga matututukan, gawa nga nung may pamilya din. So yun, nung sabi ni Mama na hindi daw talaga siya komportable, kaya sabi ko ikot ko na lang yung higaan, baka sakaling pagka nasa kabilang side yung ulo niya mas maging komportable siya. At yun din naman din yung sinabi niya sa akin. Kaso yun nga, nung tinry namin ulit ay hindi talaga kaya. Bali lahat po ng comment nyo nababasa ko naman, ang sabi nga ay ito nga daw gamitin itong para ma-adjust. Ginagawa ko naman po kagabi pa. Ang problema lang talaga hindi kaya ng katawan ni Mama. So nakailang try na kami kung anong klaseng posisyon ng paghiga niya para dito sa may hospital bed. Kaya lang yung katawan niya talaga ang hindi kaya. Hindi daw siya sa nag-a-adjust, talaga nahihirapan siyang humiga. Mas gusto niya daw na matulog ng nakaupo doon sa wheelchair. So syempre hindi ko naman po pwedeng ipilit dahil hindi naman ako yung nakakaramdam nung nararamdaman niya. Parang ako lang may nararamdaman akong masakit sa akin na hindi nararamdaman ni Mama, kaya nagigets ko siya. O paano, hanggang dito na lang muna. Maraming salamat po sa suporta nyo. Ingat.